Sa ating pong buhay ngayon, sa mundo po ngayon, kung titignan po natin, all of us are busy. Busy sa pag-aaral, busy sa trabaho, and everything. Busy sa kakalaro. But in spite of that, lagi nating tandaan na mayroon po tayong dapat mag-catch attention po natin. Yun yung mag-catch ng attention natin. Yung ating pinaka-priority sa buhay. Sino ba yung pinaka-priority natin? At kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan meron tayong tinatawag na planning. Pag sabi natin planning is you think ahead. Na ngayon pa lang, mayroon kang priority sa buhay kasi may plano ka. Anong plano nyo? Anong plano ng bawat isa? Lalo sa mga young people. Anong plano nyo? Tama na ba? Ganun na buhay nyo? Sa mga magulang, anong plano nyo sa inyong mga anak? Sapat na ba kung anong ganyan ngayon? No. Kailangan meron tayong aim high tayo na ang priority ko sa aking mga anak, balang araw, lahat sila magiging professional. Pangalawa, lahat sila, higit sa lahat sila naglilingkod sa Panginoon. Yun ang dapat priority natin, yun ang goal natin. Alam niyo po, meron kami napunta na bahay na pagdating sa taas, mabasa po talaga na ang bahay nito is for the glory of God. Kaya sabi ko, galing no? Sabi ko, balang araw, kapag mapagawa din yung aming pailagyan din namin ng galon. Ang laki talaga! Malayo ka palang kita mo na, akala mo kasimbahan eh. Bahay pala. This house is the glory of God. Ibig sabihin, ang bahay nito para sa kalutian ng Panginoon. So dapat ganun din po ang ating pamilya. Na just like po, sabi sa book of Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kailangan ganun po ang ating motibasyon sa ating pamilya at sa ating mga anak at kailangan i-priority po natin yan. Kasi, because without clarity in our priorities, we will never live out of the disciple-making mission that God has called us to do. So, lagi nating tandaan, when we understand our biblical purpose, then our biblical priorities will naturally follow. Totoo po yun. Kung tama po ang ating pagkaintindi sa salita ng Diyos, tama ang ating nagiging pamumuhay nito. Sabi nga ng ating speaker, kung hindi si Jesus ang pinaka-master sa buhay natin, hindi tama ang pagkaintindi mo sa Biblia. Kasi kung tama ang pagkaintindi mo sa Biblia, hinayaan mo si Jesus ang siyang master mo sa buhay. At higit sa lahat, tama ang maging layunin mo, tama ang maging values mo sa buhay, at tama ang maging priority mo sa buhay. Bakit tayo nag-church? What's the purpose? Kasi kasama yun sa priority natin. Now, tingnan po natin, in Luke chapter 10, Luke chapter 10, verse 38 to 42, mayroon pong isang story po dito na alam ko po na many times na natin narinig. But dito natin makikita what kind of priorities you have. In Luke 10 verse 38 to 42, sabi, now, as they went their away, Jesus entered a village. A woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered him, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from here. Napakaganda ang kwento po ng kwento na yan ng isang magkapatid. Pinapakita po dyan
na ang bawat manampalataya ay may kanya-kanyang prioridad sa buhay. At nakikita yan mismo sa kanila pong pamumuhay. Kung anong klaseng priority mayroon po tayo. Now, there are two kinds of priority na titingnan po natin ngayon na dapat intindihin po natin saan po tayo doon na prioridad. Anong klaseng priority ang mayroon po tayo? Number one is performance priority. Performance priority means choosing outward results over inward spiritual alignment. It prioritizes the completion of tasks over the condition of your heart. Napakalinaw. Pag sabi natin performance priority, you're choosing outward result over inward spiritual alignment. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya yung appraise ng tao kaysa Panginoon. Maraming ganang mga mananampalataya na they are saying that they are Christian, but hindi mo nakikita na they are true Christian. Bakit? Hindi niya pinapriority ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ito po yung dapat nating intindihin at ipakita natin sa ating mga anak. At dito sa church, ito po dapat ang ating character. Dapat hindi po tayo performance po a priority. Just like po sa aming praise and worship band and backup singers. Hindi po kami tumutugtog, hindi rin po kami, ang encouragement niyan, hindi din po tayo kumakanta rito for a performance base. Kundi, ginagamit natin yan to show that you are really love the Lord. Kasi yung pagpunta pa lang dito, pag Saturday, mag-practice, hindi ganun kadali. Lalo na ngayon, umulan-ulan. Alam natin, pagod tayo sa ating trabaho, dami tayong mga ginagawa. Pero doon po makikita, and praise God for that they are willing to give their time para po sa ano na yan, sa gawain na yan. Now, titingnan po natin kay Martha. Martha is a performance priorities. Sabi dito, ang una makita natin sa karakter ni Martha, welcome, nandun yung pagiging compassionate niya. Talagang ni-welcome niya si Jesus sa kanya pong tahanan. Napakagandang character yun. And what else? They are busy sa pagluluto. But, mayroon pong problema po dito sa verse na makita po natin. Sabi dyan, next verse pa. Verse 41. Sabi dyan, Martha was distracted with much serving. Minsan din po dahil pagiging yung ating priority is performance priority, they are distracted. Why Martha is so distracted? Kasi gusto niya na siya lang ang maging center of attraction. Maraming mga believers na ganon. Na kapag siya po ay magpagamit para sa Panginoon or kapag siya may ibibigay sa Panginoon, siya po yung center of attraction. Kaya sabi niya kay Jesus, pagsabihan mo nga yan. Pagsabihan mo nga yung kapatid ko, natulungan niya ako, busy na ako. Pero anong sagot po ni Jesus kay Martha? But the Lord answered, Martha, Martha. Nagalit ba si Jesus? No! Hindi po siya nagalit. Sa kanila po, yung word na Martha, in verse 42, yung Martha, ibig sabihin, nandun yung pagmamahal ni Jesus kay Martha. Kaya nga pa ba, Martha, you are anxious
and trouble about many things. And minsan din sa buhay natin, masyado tayong busy. Akala natin yun yung pinaka-priority natin, pero hindi pala yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Busy tayo sa mga bagay-bagay kaysa mga mahalagang bagay na dapat natin pagpuusan. Now, titignan po natin sa life po ni Martha. Ano pong makita po natin? Number 1, duty over God. Martha focused entirely on serving Jesus rather than knowing Him. Marami pong mga manampalataya na gusto niya ma-involve sa bawat gawain, sa bawat ministry. Wow! I salute you. But, ang kanya pong spiritual maturity, ang kanyang spiritual na pangangailangan ay napabayaan niya. Ibig sabihin, you are attending choir, but you did not do your devotion. Tama? Yun po ang ibig sabihin dyan ni Jesus. Nagko-choir ka. Gusto mo umati ng choir. Yes, nagko-choir ka. But you are forgot yung the most important thing na kailangan mong gawin every day. Ano yun? Quiet time. Reading the Word of God. Listening the Word of God. You are involving yourself in the music ministry. Yes, we praise God. But when it comes sa iyong spiritual life, kahit nga pagbuklat sa Bible, hindi mo nabubuklat Bible mo. Yun po yung performance priority. Yun po yung in-emphasize po dyan ni Jesus. Kaya nga sabi dito ni Jesus, ito yung mga believer focused entirely on serving Jesus rather than doing Him. Ano ba yung pinaka-importante? Serving God. This is the lesson. Serving God must never replace spending time with Him. Remember that. Yes, you are attending worship service, you are attending worship service, and you are giving your tithes and offering, but you did not listen the sermon. Yun po ang dyan. Kaya you never replace spending time with Him. Kaya importante po yung regular time natin sa Panginoon. Pagkagising mo sa umaga, ito yung gusto kong ituro mamaya sa mga young people, na paggising mo sa umaga, don't forget to read your Bible and pray. Yung pasikot-sikot sa inyong laro, memorize nyo. How about the Word of God? This is the principle. Do not let a busy schedule crowd out of your spiritual devotion. Ibig sabihin, bago ka mabisi sa araw na yan, don't forget to read your Bible and meditate it and pray bago mo gawin ang mga bagay-bagay sa araw na yan. Dapat ganun ang ating buhay bilang manampalataya. Pangalawa, the busy trap. Yung pagiging busy natin, alam nyo, yun din minsan ang hadlang na hindi tayo nakapag-devotion. Right? Yung busy natin sa trabaho, pagod na tayo sa trabaho, yun din minsan ang trap natin para hindi tayo makapag-devotion. Yung busy sa inyong pag-aaral, lalo na, next week, pasukan nyo na, busy na kayo sa pag-aaral. Minsan nakalimutan nyo ang pagbabasa ng Bible. Kaya ngayon po, ang sinasabi ko ngayon sa mga young people, lalo sa mga nanay, please, bring something na hindi maagaw sa inyong anak someday. Bilan mo sila ng Bible. Sa Shopee po, mura lang po yung Bible, nasa 300 pesos. This coming June, sa mga youth, mandatory na dapat may Bible kayo. Dito ngayon, tinitingnan ko sa harap, wala silang Bible. Di ba? Hindi naman kayo Iglesia ni Cristo na magsisimba na walang dalang Bible eh.
Yeah, always bring your Bible. She allowed necessary good tasks and distract here from the ultimate spiritual goal. Jesus didn't tell her, Martha, Martha, you are anxious of trouble about many things. What is the lesson of this? Your worth is not defined by how much you accomplish. Your worth is not defined by how much you accomplish. Kahit nakapagtapos ka pa sa pag-aaral mo, ikaw po ay nagiging summa cum laude. Yung pinakamataas? Summa cum laude? No? Magna cum laude ka. 99.9% ang grade mo. But you forgot the one thing na sinasabi ng Bible, useless pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Trap po minsan sa atin yan. This is a principle. Practice resting without feeling is guilty. Lagi natin tandaan. Pangatlo, hindi lang po busy trap. Pangatlo, resentment. Sometimes we focus on performance cause us to judge somebody. O sabihin pa natin, ay ako po ay involved sa ministry. Ako ay nagsisimpa, kayo hindi. But you are not listening during worship service. Diba? Young people, tama ba? Hindi ko man pwedeng banggitin, isa-isa kayo. You are here, you are present, but your mind, your heart, wala dito because you are not listening. Ano sabi ng Bible? You cannot serve two masters. Kapag nag-uusap kayo dyan, hindi kayo makaintindi. Kaya matagal na kayo sa pananampalataya, wala pa rin paglago. Why? Because hindi. Kaya minsan, ang ating character hindi na tama. Kaya minsan, alam natin ang children obey your parents. But hindi natin ina-apply. Sino ba dito hindi nakakaalam sa children of your parents? Lahat tayo. But, few lang sa atin ang sumusunod sa verse na yun. That's the reason. Serving out of obligation rather than love breeds bitterness toward others. Lagi nating tandaan yan, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon is not an obligation. It's a privilege. It's an opportunity. Sa akin nga, ang paglingkod sa Panginoon is an opportunity. Bakit? It's opportunity because opportunity not once, not twice. Kasi malay mo bukas, mamatay ka na. Di ba? Kaya, it's an opportunity. Kaya lagi natin i-check yung ating mga motives. When you fail overwork or unappreciated, you must check your motive. Bakit ako naglilingkod? Ay, hindi ako nabanggit ni pastor. Nung nagpasalamat si pastor sa DBBS, hindi kami nabanggit. Sino hindi nabanggit ni pastor ng DBBS? Mga teachers. Hindi kami na-appreciate ni pastor. No. I really appreciate you, appreciate ko po kayo. At nung kayo ay nagpagamit, nakita kung anong kailangan i-develop pa sa inyo para mas magamit pa kayo sa Panginoon. Kaya kailangan natin yon. Ban, lipat ka sa kabila, ban. Okay. Lipat ka sa kabila. Pangapat, hindi na po resentment, and also, true growth changes your posture. Kilala po natin si Martha. Who is Martha? Si Martha po ay reclamator. Nakikita niya kung ano yung pagkakamali ng iba. Lagi nating tandaan, kapatid. Ang Diyos natin, hindi niya baguhin kung anong karakter na maganda sa atin. Ano ba baguhin ng Panginoon? Kung ano yung hindi tama para sa Panginoon. Kaya makita po natin kay Martha in John chapter 12 verse 1 and 2. Ito po, Martha served Jesus again, but this time
without any complaining or anxiety. Ano sabi dun sa verse? 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus raised from the dead. Next verse, in verse 2, here a dinner was given to Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Wow! Si Martha, nung una, reklamador. Lagi niya nakikita ang mali ng iba. Mayroon bang ganoon sa atin dito? Huwag ka na tumaas kasi kilala ko po kayo lahat. Sometimes, Pastor, bakit kami na lang? Sila naman. Minsan meron po dito na busy na ang kanyang mga kasama sa paghahanda para sa anniversary. Merong isa na easy lang. Easy na makipag-mingle sa mga bisita. What else? Yung iba ay parang hindi mo maramdaman, maparamdam ka naman. Pero hindi mo alam kung anong kanyang ginagawa para sa occasion na yan. Remember Martha? Tandaan po natin yan. Anong lesson po nito? Spiritual growth that not change your strength, it change your heart. Kaya nga gusto ko po yung makita ko yung mga sobrang parang masabi mo na ang hirap baguhin. Tapos kapag tatayo na siya doon sa harap at magpagamit sa Panginoon, doon ka mamangha. Ma-amaze ka sa Kanya na hindi yan siya ganun pastor eh. Pero ngayon, nagagamit na siya sa Panginoon. Doon ka ma-amaze. Be like Martha na hindi siya nanatili doon sa kanyang old na priority sa buhay, kundi natuto siya sa kanyang sariling pagkakamali. Bawat mistakes, hindi yan ang dulo sa mga opportunity mo yan. But yun ang simula, window of all opportunities na naghanda na ibibigay ng Panginoon po sa atin. The lesson, the principle. Use your natural gifts with a peaceful, content attitude. But the lesson, God does not want to erase. Ito ba? Ito po yung pinakamaganda. Na gusto kong layan natin tutan. May mga karakter tayo na hindi magaganda. Pero, sabi ng Panginoon, God, remember this principle ha? God does not want to erase your unique personality or natural strength. He wants to redeem them. Ibig sabihin, kung ano man karakter mo na nakita ng Panginoon, na para baguhin ka niya, para magamit ka niya, yun, aayusin ng Panginoon yun. Imumult ka ng Panginoon para pagdating ng panahon, magamit ka niya para sa Diyos. Para sa Kanya. The last principle. Spiritual maturity does not mean a busy doer must become a quiet dreamer. It means learning to use your active gifts with a peaceful heart. Kailangan mo doon yung peaceful puso po natin. Lord, I am willing. Kung ikaw ngayon nagkamali, baguhin mo. Baguhin mo yung pag-iisip mo. Gusto ko magpagamit para sa Panginoon. Kung tingin ng lahat sa'yo ay napakasama mo na, even sa pamilya mo, napakasama mo na, hayaan mo ang Panginoon na baguhin ka niya. Para maging example ka balang araw. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Are you a performance priority? Or performance character? Second, and the last, the life of Mary. Posture priority. Posture priority means choosing spiritual alignment over physical or practical performance. It prioritizes the attitude of your heart over your daily to-do list. Yun ang madalas, yun ang lagi kong sinasabi sa aking mga anak.
attitude is matter. Character is matter. Kahit gaano kayo, ano sinasabi ko sa kanila? Kahit lahat ng awards, lahat ng medal kuha mo, but your character ay hindi tama, hindi angkop sa Biblia, walang halaga yan sa akin. Kasi ang mahalaga sa akin is character. Character is must sa Panginoon. Now, tingnan natin. Verse 39. And he said to her, call is Mary. Sabi niya, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Ito yung magandang character, na kapag may nagtuturo ng salita ng Panginoon, you must focus your attention sa nagtuturo. Kasi para mamaya paglabas mo, may natutunan ka. Pero sabi po dito ni Jesus, verse 41, but the Lord answered to Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which not be taken away from her. Dapat ito yung ating ituturo sa ating mga anak, na hindi maagaw sa atin. Hindi maagaw sa inyong anak. Ang isang sinabi ng aking mga magulang, anak, kapag ikaw ay makapagtapos sa pag-aaral, hindi yan mananakaw sa'yo. Kasi sa'yo yan. Dagdagan ko yan. Kung mayroon kang magandang pag-uugali, walang makaagaw sa'yo yan. Alam niyo ba bakit mga young people tinuturuan kayo sa bahay na sumunod? Kasi pagdating ng panahon, kapag magtatrabaho kayo, kung hindi kayo marunong sumunod, sa bahay pa lang hindi kayo marunong sumunod, mahirapan kayo sa labas. Kaya sa bahay pa lang, tinitrain na kayo. Na kapag pinapagalitan kayo ng magulang nyo, huwag kayong mag-lead sa GC. Ha? Huwag niyong ipakita agad sa Facebook. Pinagalitan lang kayo eh. Tapos kapag nag-away kayo ng asawa mo, mag-imot-imot ka agad sa Facebook. Huwag ganun. Hindi dapat ganun ang karakter ng isang manampalataya. Ha? Usapan ano yan ha? Ako siguro kapag ganun ang karakter ko, siguro everyday makikita niyo. Kung mamaya pagkatapos ng worship, makikita niyo, bakit si ganito hindi nakikinig? Diba? Kita-kita ko pa naman kayo. Kaya nga, alam nyo, habang lumalaki kayo sa inyong panampalataya, kilala ko dito sino talaga yung nakaupo at makikinig. At alam ko kung saan kayo nakaupo. Intimacy precedes activity. In Luke 10:39, makita natin, Mary sat at the Lord's feet listening to what He said, while Martha prioritized the kitchen, Mary prioritized the teacher. Ibig sabihin, simple lang. Kahit busy-busy na yung mga kaibigan mo, mga kayang people mo, na nag-uusap dyan sa likod, nag-uusap sa katabi mo, your mind and your heart, you must focus kung ano sinasabi ng preacher. Dapat ganun. Tapos sabihin mo kapag kinakausap ng katabi mo, leave me behind me, Satan. Ganun mo. Masahan ko ba yan yung people? Kasi minsan natadala kayo eh. Kapag kakausapin ka ng katabi mo, lumayo ka sa akin sa talas. Kasi nakinig ko kayo, pastor. Ganunin mo. Huwag kang magpagamit din kung anong ginagawa ng katabi mo. Para makapag-focus ka. This is the reason, sitting with Jesus must always come before working for Him. Ibig sabihin, bago mo gawin ang lahat ng mga bagay sa araw na yon, anong kailangan mong gawin? Devotion. Kaya nga sabi ko, nagtuwa ko sa mga aking mga men. Kasi sa aking mga sinasabi nila sa akin, na pagising nila sa umaga, bago sila magbiyahe, bago sila magtrabaho, read muna sila ng Bible. Keep it up. Sana ganoon din po tayong mga ladies. Na bago kayo lutuan ng inyong mga anak sa school,
mag-devotion muna kayo. Ibig sabihin, start your day or projects by anchoring your mind in prayer or scripture before rushing into a task. Ibig sabihin, bago mo gawin yung mga bagay-bagay na yan, mag-devotion ka muna. Kahit isang verse lang. Katulad po dati sa kami sa seminary, nung una po, morning, alas 5, gigising kami, alas 10, gising kami na alas 10 ng gabi. Morning, 5 o'clock, gising para mag-devotion. Una, ang sarap patulog. Una po, napipilitan kami mag-devotion. Kasi kapag hindi kami mag-devotion, dimire. Pero sa katagalan, naging lifestyle namin yan. At natuto kami na mahalaga pa ngayon. Di ba, Timay? Oo. Kami po, honestly, ako dati, ginagawa ko yung devotion. Nung nasa seminary ko, ginagawa ko yung devotion ko every morning at pagdating ng gabi, kasi ayaw ko madimire. Pero alam niyo, nung nag-intern na ako, tapos na ako seminary, doon ko nakita ang halaga ng devotion. Kahit walang magsabi sa akin, pag-devotion ka, ginagawa ko yun. Yun din ang gusto ko mangyari sa inyo. Ngayon, parang obligatory, vlogs. Kasi may penalty. Pero balang araw, pasalamatan niya yan sa Panginoon. Salamat kay Pastor. Kung hindi niya ginawa, hindi ko matutunan ang kalagahan at hindi ko manawaan ang kalagahan ng pag-devotion. Kaya mga nanay, mga parent, please support that po. Kasi tinuturuan natin, pinupush natin ang ating mga anak kung ano yung truly matters. Lessons. Most daily demands are urgent, but very few is truly important. Learn to say no to good distractions. You can say yes to the best spiritual priorities. Dapat ganun tayo. Na kapag mayroong oportunidad para sa Panginoon, gamitin natin. Lavish devotion over logic, hindi lang sa salita. Kailangan na yung devotion natin. We see Mary in John 12 verse 3. Mary took an expensive jar of perfume, poured out on Jesus' feet, and wiped them on her. Now, take note. Ganito po yan. Sa mga Hudyo po, ang character po nila, di ba, mapakita natin yung kanilang mga buhok ay nakakover. Katulad din po sa mga Muslim. Nakakover. But kay Mary, ang ginawa niya, pinunas pa niya ang kanyang buhok. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung buong lugay ng buhok ng babae sa Hudyo, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Pangalawa, mayroon kayong malalim na relasyon. Mahalaga ka sa kanya. Yun ang number 1 doon. So, pagdating nila sa bahay, doon pa lang makita yung lugay ng buhok. But kay Mary, anong ginawa niya? Tinanggal niya at pinunas pa niya. Ano ibig sabihin? Totally surrender. Nandun yung devotion niya. Nandun yung pagsuko niya sa Panginoon. Ina-admit niya, God, without you, I can do nothing. I need you, God. Dapat ganun po tayo. Lesson. True devotion looks extravagant and foolish to the world. Tanda natin. Di ba yung people? Minsan naman yung people ayaw magsimba. Naintindihan ko po yun. Kasi minsan naman yung people doon sa amin sa probinsya, kapag nagsimba, alam ni Miko yun, may Bible dala saan? Nasa bulsa. Bakit? Ayaw makita ng mga barkada. Bakit? Tatawa nyo yun. Si Miko, may dalang Bible. Kaya para hindi makadyawan, tinatago para hindi makita ng mga barkada. Sana hindi kayo ganon. Pag alis sa bahay, may dala-dala kayong Bible. Kasi yun ang mahalaga. Sabi nga ng Bible, sabi nga ng awit, the Bible stands. Na hindi lang tayo gumagamit ng salita ng Panginoon, kundi ina-apply natin ito at nakikita sa buhay natin yung Bible verse na ginagamit po natin. Principle. Prioritize giving God to your absolute best, your time, talent, resources, even when others call it impractical. Sabihin natin, halimbawa katulad po sa mga young professionals, sweldo natin, tara.
Pasyal tayo, kain tayo. Makapagsabi kayo, next sweldo na lang. Hindi ba bago tayo sweldo? Hindi, next na lang. Saan na sweldo mo? Binigay ko po sa church. Sa mga katrabaho mo na hindi manampalataya, anong tingin nila nun? Isa foolish thing. Sayang. Pero sa ating mga manampalataya, alam natin, pasasalamat natin yun sa Panginoon. Na binibless tayo ng Panginoon. Last but not the least, surrender your reputation. Wiping a man's feet with a lost hair were actually scandalous for a Jewish woman in the first century. But Mary completely ignored social norms to honor Christ. Venusra. You know her? Who is Venusra? Sino si Venusra? Kailan niya? Miss Universe. Noon at ngayon, noon, makita mo yan, na maikli ang kanyang mga suot. Kasi may mga pinipresent siya para kumita, fame, money. Pero nakakilala siya sa Panginoon. Nakita ba natin na gano'n ang suot niya? Never! Why? Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Venusra. Bakit hindi ko na yon? Sabi na actually, nung nagbago ako ng lifestyle, maraming nawala sa akin. Millions. Pero mas mahalaga to ang ginagawa ko ngayon. Hindi ko na gawin yon because my body is a temple of God. Kaya nung umating kami ng conference, kita ko siya. Alam mo yung long sleeve na yung uso ngayon ng mga pambabae na sikat, yung hanggang dito, tapos hanggang dito. Sabi ni Venusra, the real beauty, not in the outward, but in you truly matters you. Kaya po sa mga young people, especially the ladies, huwag niyong hayaan ng mga boys ay magkasala. Lalo na dito sa church. Magsuot tayo ng modest na suot. Ang ibig sabihin, kagalang-galang. Kung magsuot ka ng maikli, ibig sabihin ayaw mong igalang ka. Yan ang sabi ni Venusra. Ganito na ako ngayon. Kasi ito yung mas mahalaga. Although hindi ko kayo minsan sinasabihan, pero tuwing dumarating kayo sa church, tinitingnan ko head to foot. Okay, nice. Kaya minsan kapag may nakita akong yung minsan namamangako na magsimba, uy, bagay sa'yo. Kasi akala kasi, sa mundo kasi ngayon, kapag mahaba ang suot mo, hindi ka maganda. Tama? Sa mundo, ito to yan. Mga nanay train up your child the way you should go. Huwag natin i-train ang ating mga anak kung ano yung practice ng mundo. Kasi sa practice ng mundo ngayon, kailangan ang babae para maganda ka at sexy tignan. Ano dapat ang suot? Hindi ka nagagaganon. Kahit hindi ka gaganon, kita na. May pantalon. Pero hanggang dito ang butas. Alam mo, shirt dati, hanggang dito, shirt. Sa mga babae, dati hanggang dito. Pero ngayon, ano mo, shirt? Hindi pa ganon. Diba? Huwag natin i-train ng ganun. Hindi po yung biblical preferences. Hindi po yan tama. I-train natin ang ating mga anak kasi para po ay ipakita natin na ako ay manampalataya. A priority of Jesus cures the fear of approval. Sabi, do not
Sabi dyan, yung nangyari po kay Mary, hinayaan niya yon kasi alam niya na makapagkumpleto sa kanya ay si Jesus. Sabi, do not let the fear of what others think stop you from doing what is right and expressing your faith. How you express your faith? Paano mo ipakita yung panampalataya mo? Hindi sa pamagitan ng sinasabi mo, kundi saan? The way you are. Paano ka mag-act? Paano ka manood? Yun ang number one na may pakita natin na tayo po ay manampalataya.